Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas bago matapos ang Enero. Ang kamatis naman umaabot pa rin sa 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Ating saksihan. Bantay sarado ng mga magsasaka ang mga tanim na kamatis sa Bongabon, Nueva Ecija. Dahil kasi sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, iilan lang ang natira. Talagang halos lahat ng dahon niya nasira. Kaya inalagaan na lang namin ulit ng ilagyan namin ng mga pataba. Binomba namin ng mga pampabulas para gumanda. Ginastosan niyo po ulit para maging maganda ulit? Oo. Parang nagsimula ulit kami sa umpisa. Dahil din sa mga bagyo, marami raw sa mga kasamahan nila ang nahinto na sa pagtatanim. Hindi na sila umulit. Siguro kasi magastos din yung kamatis. Ang nabawasang supply ang sinasabing dahilan, kaya nagmahal ang bentahan ng kamatis. 170 hanggang 180 pesos ang wholesale price nito sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Doon kinukuha ang ilan sa mga dinadala sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ang kada kilo ng kamatis umaabot na sa 400 pesos sa Marikina Public Market. Nakabubutas ng bulsa, pati presyo ng iba pang gulay. Sa palengke naman sa Tandang Sora, Quezon City, aabot hanggang 300 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kaya si Albert, bumili na lang ng 2 piraso na 20 pesos kada isa. Grabe talaga ang presyo ng kamatis ngayon, sobra, napakamahal. Kaya ang hirap mag-budget . Matumal daw ang benta ng mga market vendor. Kaya si Vilma, 2 kilong kamatis lang ang inangkat para ibenta mula sa dating 10 kilo. Sabi nga nila nagkukulang daw ang na-harvest nila. Kaya ganun. Nadaanan daw ng baha. Nagtaas din ang presyo ng patatas, carrots, bell pepper, sibuyas at talong. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing the Solanaceous family crops, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So, in particular, Region 2, Region 5, and 4A. Ayon sa Department of Agriculture, asahan ang pagbabalik sa normal ng presyo ng kamatis at iba pang klase ng gulay bago matapos ang Enero o sa simula ng Pebrero dahil sa pagpapatuloy ng produksyon. Sabi rin ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, Abril hanggang Mayo, inaasahang aanihin ang mga tanim nilang kamatis. Ang presyo naman ng imported na bigas, aabot sa 65 pesos kada kilo sa Kamuning Market. Mataas daw kasi ang kuha ng mga retailer sa supply ngayon. Hindi naman pwedeng ibaba yan kung mataas ang kuha mo . Dapat babaan na nila, gumawa na ng paraan. Pero sabi ng DA, hindi dapat aabot sa 60 piso ang kada kilo ng imported na bigas kung walang pananamantala o profiteering. Dapat wala ng 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado. If 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Plano raw nilang magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported rice bago matapos ang Enero. It's not a suggestion, it's like we are saying na ito dapat ang maximum presyo niyan. But it's not a price cap. We will be coming up with the maximum suggested retail price system very soon. Makikipagpulong ang DA sa rice importers, retailers at iba pang ahensya ng gobyerno para sa itatakdang MSRP sa imported rice, kung saan ito ipatutupad at kung ano ang magiging pananagutan ng mga lalabag nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.